So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review na rin natin ang isa sa bago na budget smartphone today, which is the Infinix Smart 10 Plus. Maganda kaya to. Sulit pa. Tara, check natin. So and for today's video, another full review na naman tayo. And this time, ito yung kaka-unbox lang natin recently, which is the Infinix Smart 10 Plus. So syempre marami sa ating mga consumers naghahanap talaga ng very affordable na smartphone na magagamit nila, of course. And hindi lang naman kasi lahat ng consumers, gaming ang focus. Merong mga consumers naghahanap lang ng smartphone for secondary smartphone, bibigay nila sa anak nila, for business, and for work. And ito magandang i-suggest sa inyo, the Infinix Smart 10 Plus, kasi super duper affordable lang itong device na to. And when it comes sa specifications, napakasulit for its price tag. Again, ang SRP nito is almost 5K, 4,999 pesos for the 4GB 128. Pero again, pag bibili nyo yan dito sa ating view products, dito, napakamura at bagsak presyo lang itong Infinix Smart 10 Plus. Makukuha nyo lang to sa halagang 4,200, 4,300, mga ganon. Basta below SRP po dyan sa ating view products. Kaya dyan lang kayo bibili ng ating Infinix Smart 10 Plus. Then very affordable lang po dyan sa ating link. So yun, dito sa ating review, bibigay ko yung aking final verdict when it comes ito sa device na to. Sulit nga ba siya? And mamaya, sa later part ng ating video, magpapakita tayo ng camera test or camera samples netong Infinix Smart 10 Plus. And of course, yung speakers. Kasi speaker test nito is dual steer speakers ang Infinix Smart 10 Plus. Yan yung isang advantage niya as a budget smartphone. So yun mga ka-J-Vlog, next gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang side netong Infinix Smart 10 Plus. And of course, yung mga cons din na napansin ko dito sa smartphone na to. At kung bakit sulit din naman siyang bilhin for a price tag na 4,000 to 5,000 pesos. Number one, display. So yung display nito malaki, 6.67 inches. And when it comes sa kanyang resolution is very standard sa kanyang price, HD Plus 720p. So again, very rare lang tayo makakita or sobrang bihira lang tayo makakita ng Full HD Plus 1080p na resolution sa ganitong murang halaga. Parang napaka-impossible. Pero merong iba, pero mga last year yun na device na nag-price drop lang. Pero kung brand new, wala talaga kayo makikita gaano na Full HD Plus 1080p resolution for its price tag. And IPS LCD display is okay yan sa Infinix Smart 10 Plus. Ang maganda kasi sa smartphone na to, malaki screen, mataas ang refresh rate, mataas din ang brightness, and finally, naka-punch hole display. So, karamihan din ng na-unbox natin ng mga smartphones today, mga naka-notch display pa rin po mga idol. So, again, tulad na sinabi ko sa ibang video ko, kung wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog na yan. Kumpletuhin nyo na kasi mas better talaga ang full view compare sa notch display. Next yung chipset. So, nag-game test ko na itong Infinix Smart 10 Plus at na-upload na yan natin dito sa ating video or sa ating channel. At yes, surprisingly, it can handle games. Maganda rin naman ang performance so far ng Unisoc 7250. And yan din yung chipset na matatagpuan natin sa Infinix Smart 10. Kaya when it comes sa performance ng dalawang smartphone na yan, wala po tayong pinagkaiba sa speed. Pero mas better din yung option na makukuha natin doon sa Non Plus kasi may 256GB of internal storage na ma-offer yon. Pero yun nga, pagdating sa performance sa chipset, same din naman yung na-experience ko sa Infinix Smart 10 dito sa Infinix Smart 10 Plus. Kaya din ng Genshin Impact sa lowest settings, all goods na all goods. No worries tayo dyan mga ka-J-Vlog. Next yung camera. When it comes sa camera, yun nga 8 megapixel siya. Rear at 8 megapixel ang kanyang front-facing camera. So again, when it comes sa quality, hindi na ako magreklamo kasi okay naman yung kanyang quality for a 4,000 pesos smartphone. Pero yun nga, medyo misleading talaga yung dual camera nito. Akala kasi ng mga ibang consumers hindi ganun aware when it comes sa specification ng smartphone. Akala talaga nila dalawang lente ng smartphone na to. In reality, isa lang po gumagana dyan yung main camera na which is 8 megapixel. So yun lang po talaga ang magagamit nyo dito sa Infinix Smart 10 Plus. Pero when it comes sa design, maganda design nito mga idol. Yun nga, mukha siyang Google Pixel. Medyo nyo ngayon ang nakikita natin design sa mga budget smartphones ngayon na horizontal na ang kanilang positioning when it comes sa camera na mostly talaga ng mga smartphones today is of course vertical camera module. Dito parang ginaya nila ngayon yung ngayon ng Google Pixel na horizontal na okay rin naman.
Very eye-catching kasi pag ginamit nyo to sa outdoor, makakuha talaga to na attention ng consumer kasi akala nila Google Pixel. Tapos yung kulay niya, iPhone 16 lookalike. And meron parang pagka-silhouette ng iPhone 17 Pro dahil doon sa parang rectangular na silhouette doon sa likod ng Infinix Smart 10 Plus. Kaya for me, the design-wise, perfect 10 ang i-rate ko dito for a budget smartphone. Very eye-catching. Ang ganda ng mga color variation na ma-offer din ng Infinix Smart 10 Plus. Next, yung speakers niya. So, yung speakers niya is dual stereo speakers. And mamaya, papakita ko rin yung speaker test natin dito sa smartphone na to at bibigay ko rin yung rating ko dyan. Pero, yun nga rin yung isang advantage ng Infinix Smart 10 sa mga ibang competitors niya when it comes sa speakers. Dito kasi dual stereo. Sa stereo kasi, maramdaman mo talaga yung vibration nung smartphone pag tumutugtog. Mas better siya, mga idol. And, kumbaga, merong scenario na natakpan nyo yung isang speaker, meron pa isang speaker doon sa gilid. Or kaya, hindi siya magdi-distort, kumbaga, pag maglalaro kayo. So, yan din isang malaking advantage ni Infinix Smart 10 Plus sa mga ibang competitors niya. Dual stereo speakers po tayo dito. Next, yung battery. Ito yung major na pinagkaiba ng Smart 10 Plus sa basic na Smart 10. 6,000 mAh battery capacity po tayo sa Smart 10 Plus. Sa Smart 10 is 5,000 mAh. Tapos sa Smart 10 Plus, sinasa nila yung charging rate na 18 watts compared dito sa regular na Smart 10 na 10 watts lang, 15 watts lang po. So, yun nga, kahit na tinasa nila yung charging rate ng Smart 10 Plus, parang slow charging pa rin yan kasi lumaki battery, 6K mAh. Kung again, tulad ng sinasabi ko sa mga ibang review, ang pinaka-perfect or minimum at least na charging rate for a 6,000 mAh battery capacity is 33 watts na. 18 watts, slow charging yan for 6K mAh battery capacity. So, hours pa rin ang itatagal yan pag nag-charge kayo dito ng smartphone na to. Yun lang naman yung nakita kong cons, slow charging siya, pero maganda yung battery in-upgrade nila for a 6,000 mAh battery capacity. Syempre, good news, lahat din naman nakikita natin mga murang smartphone ngayon meron na mga water protection. Even Samsung may mga water protection na rin. Pero syempre, quote and quote, splash resistant. So, meron siyang IP64, water and dust resistant siya. Again, pwede lang po ito matalsikan ng mga tubig with certain pressure. Hindi po siya pwede malublob sa tubig. Ang pwede po malublob sa tubig ng mga smartphone is IP67, 68, and 69 water and dust resistant. So again, marami pa rin ako nakikitang mga content creators dyan na minsan nami-mislead sila when it comes sa tinatawag na water resistant. Pag nalaman nilang water resistant, nilulublob nila agad kahit na mababa ang ingress protection. So again, ang IP64, hindi po ito pwede malublob sa tubig. Siguro, accidental drop sa tubig na sobrang saglit lang, kinuha nyo agad, there's a possibility may protection pa yan. Pero pag nahulog nyo sa tubig ng certain minutes at malalim, there's a possibility na mako-compromise yung likod, yung loob niyan. So again mga ka-J-Vlog, napakaganda nito Infinix Smart 10 Plus. Sobrang mura lang. At yan din na naman yung mga napansing cons ko dito sa smartphone na to. Medyo nakinulang tayo sa charging rate. Medyo misleading tayo when it comes sa camera kasi akala na iba dual camera pero in reality, isa lang ang camera. Pero overall, specifications ng Infinix Smart 10 Plus ay maganda rin naman. At kung interested nga kayong bumili nitong smartphone na to, itong view products natin, i-click itong view products natin dito. Dahil dyan po ay meron pong special voucher na naghihintay sa inyo pag bumili kayo dyan sa ating link. So yan, video sample, rear camera of the Infinix Smart 10 Plus. Ang pinakamax sa resolution niya is fully 2K resolution up to 30 FPS. So gamit natin is Full HD 1080p up to 30 FPS din. So wala siyang any support for 60 FPS mapa rear or front facing camera. Ayan siya. So far so good when it comes sa quality for a 4,000 pesos smartphone. Dito tayo ngayon sa Bocana, sa Candelaria, Zambales. So video sample, front facing camera of the
Infinix Smart 10 Plus. Ang pinamax sa resolution niya is 2K. Pero gamit natin is Full HD 1080p at 30 fps. So wala siyang any support for 60 fps mapa rear or front facing camera. Mali na naman yung front facing camera niya. So outdoor shot ang ginagawa natin. Fairness 8 megapixel pero okay naman yung front facing camera niya. Pero yung audio quality kayo na mag-judge. So ayan, explore natin yung design at build quality na itong Infinix Smart 10 Plus. Pero tanggalin muna natin to. Ayan, ito yung pinaka-ayoko talaga dito sa Infinix. Ang hilig nila mag-provide ng ganitong cheap na material. Yan, ganyan. Sana jelly case na lang. So ayan na si Infinix Smart 10 Plus. Very, very identical din sa Google Pixel. Yung ganito, di ba? Google Pixel yung nagpauso ng horizontal camera module na sobrang gandang tignan dito sa Smart 10 Plus at may pinaghalong kulay ng iPhone 16 at merong silhouette ng iPhone 17 Pro. Ayan, no. Napakaganda ng design, very attractive, very aesthetic. Hindi nyo akalahin na 4 to 5,000 pesos lang. Ang ganda ng pagkagawa nila dito dahil for 6,000 mAh battery capacity, nalagay nila dito sa slim. Nalagay nila dito sa slim na smartphone. Ayan, no? Slim and lightweight siya, hindi nyo ma-feel na mabigat siya at hindi nyo ma-feel na malaki pala battery capacity nito. So, yun nga overall is matte finish itong Infinix Smart 10 Plus. Sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman is yung secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is yung 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at yung speaker grills. And syempre sa bibili nito, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. At napakalaki rin ng screen nitong Infinix Smart 10 Plus. 6.7 inches, 120Hz screen refresh rate, and HD plus 720p resolution. At yun, when it comes sa protection lang talaga ako medyo hindi na enganyo. Kasi hilig nila maglagay nito kahit sa mga pro nila or sa hot nila na smartphone. Dapat jelly case na lang para mas may protection. Again, kaya siguro nila nilalagay ito para ma-maintain yung pagka-slim ng smartphone. Pero yun, mas okay na sana na jelly case para mas may protection. So next, explore natin yung camera app ng Infinix Smart 10 Plus. So nandito tayo ngayon sa AI camera niya. Meron tayong 2x zoom na hanggang 4x digital zoom lang tayo dito. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 2K resolution up to 30 fps. Pero meron tayong 1080p up to 30 fps din. Meron tayong dual video mode. Ayan, pwede nyo pagsabayin yung rear at front facing camera. Diba? 1080p, 30 fps. Beauty mode for the rear camera is okay yan. Portrait mode for background blur. Super night for low light shot. Sa more naman, meron tayong time-lapse, pro mode, panorama, and scan documents. Okay? Sa front-facing camera naman, ayan, very rin naman. Meron tayong portrait. Malinaw yung front-facing camera na ito. Magbibigay yung photo samples din naman nito. Beauty mode, beauty mode, pinaka-importante sa front-facing camera yan. AI camera, ayan, meron tayong mga aspect ratio, Google Lens, filters. Sa video naman, pinakamax sa resolution niya rin sa video is 2K resolution up to 30 fps. At meron din tayong super night for low light shot sa front facing camera. So speaker test tayo dito sa Infinix Smart 10 Plus. Ayan, dual steer speaker siya. So hello sa mga ka-G-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, dito tayo sa CMB Gadgets Collect B02 sa Forgay, San Juan City. So when it comes sa speaker niya, yes, malakas din naman siya at yung bass quality niya talaga pag nagpapatugtog ay nararamdaman niyo yung vibration ng smartphone. Kaya kung i-rate ko yung kanyang speaker sa kanyang price na 4 to 5,000 pesos, 1 ang lowest 10 ang highest sa score ko dito, nasa perfect 10 naman. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ito na po ba ang perfect na smartphone na pwede kong mabili ngayon 2025? The quick answer dyan mga ka-J-Vlog is definitely yes. Napakasulit po na itong Infinix Smart 10 Plus. Lalo-lalo na for its price tag na 4 to 5,000 pesos. Huwag na kayo magdalawang isip pa hanggang meron pang stock, hanggang mura pa dito sa ating View Products. So sinabi ko yung SRP kasi there's a possibility na yan ang po mabibili nyo sa mall. Meron pa ako nakikita sa mga comment, mas mahal pa sa 5K nila or mas mahal pa sa SRP pag Infinix Tecno ang binibenta sa mall. Baka, yun nga, may nakita ko, Lods, bakit ganito yung presyo mas mahal? Blah, 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 ganyan, ganyan. So, yun. Kaya nilagay ko yung link natin dito sa ating View Products dito
para dyan kayo bibili kasi up to 1,000 pesos off ang voucher na pwede nyo makuha dito sa Infinix Smart 10 Plus. Sobrang solid, napakalaki ng display, napakataas ang refresh rate, gorgeous design, large battery, fair camera quality, at okay rin naman ang kanyang chipset. So again mga ka-J-Vlog, dyan na kayo mag-check out sa ating view products dahil sobrang mura lang at bagsak presyo lang ang Infinix Smart 10 Plus.